So, ayan, punta tayo sa topic natin, issue at epektong kalakip ng migrasyon. So, marami kasing epekto at kalakip na issue yung migrasyon, kagaya ng forced labor, iba't ibang uri ng pang-aabuso, human trafficking. But tingnan natin to. Ano bang itsura ng human trafficking, forced labor? Panoorin natin itong video na to. Nagpapasaklolo na para makauwi ang OFW na ilang buwan na umanong sinasaktan ng dayuhang amo sa Kuwait. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga kaanak dahil may mga iniinda na ring sakit ang biktima. Nakatutok si JP Soriano. Kuha niyo na ako rito. Kuha niyo na ako, talagang ninenervyos na ako. Ito ang panawagan ng household service workers sa Kuwait na itago natin sa pangalang Leia nang makausap ng GMA News. Nagpapasaklolo na si Leia dahil ilang buwan na raw siyang sinasaktan at pinagbabantaang papatayin ng kanyang Kuwaiti employers. Nag-umpisa raw ito nang almahan ni Leia ang pagkumpiska ng kanyang employer sa kanyang cellphone. Hinawakan din daw siya sa leeg at sa dibdib nang minsang makita siyang kinakausap ang kanyang mga anak sa cellphone. Dinanon ako ng amo ko 3 beses yun kasi ayoko ibigay yung telepono. Ibinenta si Leia ng dati niyang employer sa kanyang employer ngayon dahil hindi pa siya makauwi ng Pilipinas dahil kulang pa raw ang kanyang ipon. Hindi rin sinagot ng kanyang dating employer ang mga requirements para makauwi sa Pilipinas. Kailangan daw mag-ipon ni Leia para sa kanyang mga anak at sa pagpapagamot dahil may mga sakit na raw siyang iniinda. Sinubukan na rin daw niyang magpasaklolo sa ating labor office sa Kuwait pero wala pa raw sagot sa ngayon. Hindi raw masabi ni Leia ang kanyang sitwasyon sa kanyang ina na labis na ring nag-aalala sa kanya. Ang mga anak ni Leia na nasa Pilipinas, labis na rin daw ang pag-aalala. Hindi nga po namin pinapaalam sa magulang ko kasi ang nanay ko baka mag-alala na naman sa gusto ko lang po talaga makauwi. Kung gusto ko ng mga anak ko nagpipilit na umuwi ka na, mama. Hello, so ilan lang yan? Isa lang yan sa mga pang-aabuso sa mga OFW natin. Kung titingnan natin tong OFW cases noong 2020, so this one is from Inquirer.net. So alam natin na legit tong news na to. Nearly 5,000 cases ang mga inaabusong OFW noong 2020. So may kita nyo, kung babasahin nyo dito, nearly 5,000 cases of maltreatment of overseas Filipino workers were recorded in 2020. At kung pagpapatuloy yung basahin itong nasa baba, sa Middle East pa lamang, meron tayong 4,302. Out of 5K, meron daw 4,302. Doon pinakamadami, doon lahat, doon halos concentrated. Middle East. Ano bang mga bansa sa Middle East? Rochelle, anong bansa sa Middle East? Bigay kayo sa Middle East. Geography lang to, geography. Rafaela, bigay kayo sa UAE, tama si Lai. Ano pa? Saudi, Qatar, Yemen, Kuwait, ano pa? Ayun. 4,302. Yung kagaya sa balita, sa Kuwait yun. Pinagpapalo ng ano. Tapos binenta pa sa amo niya ngayon. So human trafficking din, 'di ba? Ang human trafficking, by the way, kung hindi niyo alam, is pagbebenta ng tao. Human trafficking. So binenta hindi ko nakalimutan ang pangalan niya. Si Leia nga yata yun, si Leia. And balikan natin. Ano pa? Balikan natin to. So human trafficking, pagbebenta ng tao, and forced labor. Anyone? Anong forced labor? Again? Alam nyo na to. Francine, ano yung forced labor? Puwersahang pagtatrabaho. Yung hindi naman labag sa kalooban mo. Yung wala na sa kontrata pero pinagtatrabaho ka pa rin. That's forced labor. Forced labor, isa din yung, halimbawa, minumura ka na, tapos binabanta ka, pag di ka nagtrabaho, papatayin ko yung, di ba? Papaluin kita. Ganun. That's forced labor, kasama na yung pagbabanta. And human trafficking, ayun na nga, binenta sa ibang employer kasi sawa ng palu-paluin. And then meron tayong iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ano yung pang-aabuso? Maraming iba't iba. Physical violence or physical abuse. Pang-aabusong physical, paghahampas, pamamalo, panununtok.
Emotional abuse, physical, psychological abuse, kasama na dyan pagmumura, pagbabanta. Ayun yung emotional abuse, psychological abuse. So, ayun. Ngayon, kung titingnan natin to sa ibaba, meron kasi tayong para malaman natin yung trend. Ito yung data. Kung titingnan nyo, yung pula na box, elementary occupations. Marami tayong mga trabahador na elementary occupation. Marami tayong OFW na ganito yung trabaho. Ano ba yung elementary occupation? Ito yung mga basic na trabaho lang. Yung hindi mo kailangan na mataas na pag-aaral or hindi mo kailangan na mataas na tinapos. Like, ano ba yung elementary occupation? Mga janitor, tagahugas ng pinggan sa kusina, mga maid, domestic helper, ganyan. Ayun yung elementary occupations. Kung papansinin nyo, ito yung may pinakamadami, kaya siya kulay pula. Marami tayong OFW na ayan yung trabaho. At saan ba napupunta yung mga ganyang trabaho? Saan ba napupunta yung OFW natin na ganyan ng trabaho? Sa mga bahay. Sa loob ng mga bahay ng mga Arabiano, di ba? Ng mga taga Middle East. Nakikita ba ng gobyerno natin yan? Hindi nila monitor yan, buong yung loob. Hindi. Kaya malabong mahirap. Hindi man sa malabo, pero mahirap i-monitor yan. Mahirap. Kailangan may gawing paraan dito. And then after ng elementary occupation, sumunod yung sales workers, then yung mga machine operators. Then kung titingnan nyo, ito sa baba. Sa places of work, I hope kita nyo siya. Ano nyo na lang, palakihan. So, sa Africa, may pinapadala tayong 1%. Tingnan nyo yung black na check. Sa Asia, 81%. Australia, 2.1. Europe, 7.7. North and South America, 8.1. Pansinin nyo, sa Asia, doon tayo may pinakamaraming pinapadala. 81.1%. Doon mas nangangailangan kasi. Doon mas in demand yung mga domestic helper, etc. etc. So, saang parte ng Asia? Kasi meron tayong iba't ibang parte ng Asia, like East Asia, kasama na dyan yung Hong Kong, Japan, Taiwan, China, South Korea. Then we have Southeast and South Central Asia like Malaysia, Singapore. And sa Western Asia, like Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE, and iba pang mga bansa like yung Bahrain, Israel, Lebanon, Jordan. At saka kung papansinin nyo, dito pinakamadami sa Western Asia. Pero bakit? Ba't mas madami dito? Bakit kaya? Bakit mas madami dito? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Ba't mas madami dyan? Bakit? In demand kasi, ibig sabihin, mas marami nangangailangan dyan ng mga domestic helper. Kasi karamihan ng mga dyan, ng mga Arabiano is mas focus sa kanilang business o ganyan-ganyan. So in demand, ibig sabihin. But then, in demand nga, pero bakit nagpapadala pa rin tayo ng madaming domestic helper dyan? Kahit alam naman natin na mataas yung porsyento ng pang-aabuso, maraming inaabuso. Bakit? Ano yung ginagawa ng pamahalaan para bawasan? Kasi nagpapadala pa rin tayo eh. Ano yung ginagawa ng pamahalaan? So meron tayo ditong, ayan, yung video na to. Makikita nyo dito kung yung ilang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. Kasi baka hindi nyo alam, kasi baka wala namang ginagawa yung pamahalaan, talagang inaabuso lang. Di ba nga, noong nakarang taon may pinatay pa, pag inuwi, nabangkay na. Di ba? Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yan. So, siguro iniisip nyo, ay baka wala namang ginagawa yung pamahalaan. No? Actually, meron. At isa ito, na yung video na ipapanood ko sa inyo. So, let's watch this. Yeah. Dun sa dati mong employee, yung Yeah. existing employee. By the way, bago ituloy yung video, ang video na ito is tungkol sa Middle East kasi doon talaga tayo may pinakamalaking problema pagdating sa abuso Middle East. So, malalaman nyo dito yung tungkol sa sistema na ginagawa ng Saudi, which is yung kafala system. Itatype ko dito sa chat box yung spelling. Kafala system. Mali spelling. Ano ba yan? System. Kafala system.
sistema yan na ginagawa sa mga bansang Middle East na kung saan hindi sila makakaalis ng bansa sa Middle East hangga't wala silang permiso galing sa amo nila. So kahit tapos na yung kontrata sa mga amo nila, hindi sila makakalabas ng bansa sa mga Middle East, mga bansa sa Middle East kung walang permiso galing sa amo o employer. So panoorin natin 'to. Employer mo, ito yun. Basta depende sa usapan nyo. So, pwede na hindi bang, kang habulin. So, hanapan natin ng siguro mas detalyado pang paliwanag. Tama, oo, tama. Kung ano ang magiging resulta po nitong reforma dun sa itong kafala system. Makakapanayan po natin sa pamamagitan po ng Zoom ay siya pong namamahala po sa tanggapan ng Migrant Workers Affairs sa Department of Foreign Affairs dito sa Manila. Makakapanayan po natin si DFA Undersecretary Sara Lou Ariola. Yeah, Yusek, magandang umaga po. Tony Villan. By the way, mag-take down notes kayo kasi may quiz mamaya related dito. Vasquez, kasama si dating Middle East Bureau Chief Danny Buenafe. Ha? Ma'am? Good morning, Yusek. Hardworking Yusek. Sara. Good morning po. Good morning, Sir Danny, Sir Tony. Good morning po. Itong si paring Danny, Yusek, matagal po itong nadistino sa Middle East. Kaya talaga pong lahat po ng mga lugar kung saan po may mga OFW ay natututukan ni paring Danny. So, maaari po bang ipaliwanag nyo na rin po sa amin, Yusek, ano po ba ang maaring asahan po ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong luluwagan na yung tinatawag na kafala system? Actually, ang nagkaroon po ng press conference yung Saudi Ministry of Human Resources and Social Development last Wednesday. Ang binigay pa lang po nilang information sa atin is first, yung OFW po, after nung contract niya, pwede na siyang magpalit ng employer without the permission of the original employer. Yung pangalawa po, yung OFW po na natapos na yung kontrata, pwede na siyang umuwi without the permission of the employer. And yung OFW na nais namang magbakasyon na pumunta sa ibang bansa, hindi na niya kailangan ng consent ng kanyang employer basta nagsabi siya na pupunta. Actually, ngayon po lahat yun bawal pa eh. OFW in the Saudi Arabia cannot leave without the consent of the employer. At ngayon nga pong pandemya, kahit tapos na po yung kontrata, marami po tayong mga Pilipino, hindi po namin maiuwi dahil wala pong exit visas. Pero Yusek, 'di ba, at least yung mga basic rights like yung 'di ba, yung pagkukuha o pag-confiscate ng passport, 'di ba? Ngayon hindi na yata natin pinapayagan 'yon, 'di ba? Oo. Actually, matagal na po naman talaga siyang hindi dapat eh. Oo. Pero I think kung yung passport, kahit siguro with this, no? With this development starting March 14, kahit i-confiscate pa nila yan, pwede na rin magbigay ng travel document yung embassy. So, magiging useless na rin po kung uuwi ka talaga. So, there will be no reason for them to confiscate the passports kasi pwede na umuwi yung manggagawa pag natapos na po yung kontrata. And I think rin po, bawal din po siya sa Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration na nag-adopt din po ang Saudi Arabia niyan noong December 2018. So, actually, any form of travel document or identity document, hindi na po talaga pwedeng panghawakan ng employer. Tsaka yun, pinapatupad na natin ngayon, di ba, dapat meron silang day off, dapat merong working hours lang na allowed, lalo na kung household helper sila, di ba? Oo. Opo. Pero syempre, alam mo naman, Sir Danny, na parang laws look very good on paper eh. Ang pinakamalaking kalaban talaga natin yan yung implementation. Kasi in fairness po naman talaga sa countries in the Middle East, they are very willing to reform, but sa pag-ikot po namin the last 3 years, the resistance really comes from the population. Eh. Yung mga nakasanayan na talaga na ganyan yung sistema nila. So medyo may resistance po talaga. Kaya tayo are very supportive with the reforms of all the countries in the Middle East. Oo. Pero Yusek, anyway, ikaw pa rin, Tony, anyway, pwede bang mag-proceed lang ako sa question? Oo. Yung Kuwait kasi, alam mo, isa sa mga problematic yan ng mga countries, di ba? You all know naman na talagang nagkakaroon tayo ng marami dyan ng mga runaways. So, kayo ho ba, sa ngayon ba, wala pang plano na magkaroon din ng yung kafala system? Wala na rin dyan sa Kuwait?
Actually, dapat po kasi magkaroon tayo ng labor agreement with them na still pending. Oo. And actually, meron naman talaga silang mga regulations na talagang dapat marami pong bawal. Kaya lang po, minsan po talaga yung mga employers, mahirap po din talaga eh. Dahil kung naalala po natin dati, merong isang vlogger na Kuwaiti na sinasabi niya, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan may day off, kailangan meron siyang ibigay niya, hindi niya hawakan ng passport. So nakikita natin na kahit po yung pamahalaan naman po ng Kuwait, they're very willing. It's just that there's really resistance on the part of the citizens. And Kultura nila, no? yung medyo nakakalungkot eh. At yun po yung nahihirapan po talaga tayo. Alright, so tapusin na natin 'to, medyo mahaba 'yun. So yun ang kafala system, basically inabolish yung kafala system sa Saudi Arabia, and effective siya March 14, 2021. So effective na siya ngayon. Ngayon ang mga OFW natin ay kayo na lang tanungin ko. Ayun, yung mga OFW natin ngayon ay ano yung naging epekto ng pagka-abolish ng kafala system? Meron yatang 3 na sinabi. Someone? Anyone? Ano yung bigay kayo ng isa? Samuel. Simon, go. Makakauwi na po sila kahit walang passport. Wala bang passport, sabi? Yung iba daw po sir, pag kino-confiscate daw po, makakauwi pa din daw po. Yeah. Ano pa? Meron pa? I think ano yun, makakauwi sila after ng kontrata nila. Yeah, after ng kontrata. Kahit kumpiskahin pa nila yung passport. Yeah, tama. Yeah, Francine. Pwede na po silang magbakasyon basta magpaalam lang. Pwede na magbakasyon basta magpapaalam lang sa amo. May ano na. By the way kasi alam nyo ba sa mga bansang Saudi Arabia, sa Middle East, ano pala, kinokumpiska kasi yung mga passport nila. Kasi hindi ko alam kung sa paniniwala nila baka ano daw, ano ba tawag doon? Yung runaways nga, kasi baka takasan sila nung nung kanilang halimbawa, yung domestic helper, baka takasan daw sila. Kaya siguro kinokumpiska yung passport. So, yes, ano pa? Meron pang nagtaas? Makakauwi sila pagtapos ng contract, sabi ni Samuel. Ano pa? Bukod pa doon, pagbakasyon, then pagkatapos sila doon sa isang employer, pwede pa sila maghanap pa ng isang employer nang hindi humihingi ng permiso doon sa previous employer nila. So, ayun yung mga nabago sa kafala sa Middle East. Ayun yung mga nabago. Hindi pala sa Middle East, sa Saudi lang yan. Take note, sa Saudi lang. Sa Kuwait, wala pang usapan tungkol sa pag-abolish ng So basically sa Saudi pa lang. Sa Qatar, may nabasa ako sa 2022 pa. Sa Qatar 'yon. So sa ibang bansa, kailangan pang pag-usapan kung ano yung dapat gawin sa kafala system. So ayun ang kafala system. Ano bang next nito? So ngayon alam niyo na yung mga issue nakalakip ng migrasyon. Pag-usapan naman natin yung epekto ng migrasyon. So, marami kasing epekto din ng migrasyon. Meron by the way, itong epekto ng migrasyon, hahatiin ko siya sa dalawa. Yung epekto ng migrasyon doon sa pinuntahang bansa at saka yung epekto ng migrasyon sa pinanggalingan ng bansa. 'Di ba ganon? Meron kasing pag nagmamigrate, may inaalisan ka, may pinupuntahan. So may epekto din kasi yan sa pinupuntahang bansa. Unahin natin yon. Ano yung epekto sa bansang pupuntahan? So hatiin natin to sa dalawa. May mabuting epekto at saka hindi mabuting epekto. Pakibasa nga yung mabuting epekto. Yung una, Trisha. Nagkaroon ng pagdami ng populasyon. Yes, obvious naman to. I think common sense naman to. Siyempre, pag nag-travel ka sa isang bansa, dagdag bilang. Kasama ka sa bilang ng population nila. So,
Mabuting epekto yun. Paano kaya naging mabuting epekto yun? Pag dumami yung populasyon, paano naging mabuti yun? Review na lang to. Actually, nabanggit ko na yata to last. Bakit mabuting epekto or bakit maganda sa isang bansa ang lumalago yung populasyon? May makakasagot ba? Yes, Angelica. Sa pagbili po ng produkto, sir? Oo, pwede rin dahil lumibili yung produkto. Ano pa? Go, Angelica. Nakikilala rin, sir, yung bansa nila. Kikilala yung bansa nila. What do you mean? Paano yun? Sa mga tradisyon po, sir, ganun. Tradition. Yeah, Francine, go. Pagdami po sir ng tao sir, pwede po silang dumadami din po yung nagtatrabaho sir sa iba't ibang bansa maging dito sa Pilipinas. Mas dumadami yung tumataas yung workforce, yung dumadami yung nagtatrabaho. So pag marami nagtatrabaho, ibig sabihin maraming business. So ibig sabihin nga tumataas yung ekonomiya. So that's one. Pangalawa, nakapagdaragdag ng kitang pang-ekonomikal. Actually, konektado to sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming OFW ang pumupunta sa isang bansa, mas tumataas yung ekonomiya nila. Okay? Pangatlo, nakatutulong upang dumami ang manggagawa. Siyempre, umalis ng Pilipinas, pumunta ng US, so mas marami na ngayon magiging worker sa US. So, magandang epekto yun sa ibang bansa. And panghuli, magandang epekto sa ibang bansa is, pakibasa nga yung panghuli. Sino pa? Benry. Ang migrants ay tumatanggap ng mas mababang pasahod kumpara sa lehitimong tao na taga-roon sa lugar na iyon. Yan. Yung migrants, ito yung mga OFW. Di ba ang sabi ko, migrants, ito yung mga yung lumilipat. So, migrants. So, mga OFW. Tandaan nyo, sa Amerika, ang basic salary is $7.25 per hour. Tandaan nyo? 7.25 or 7.5 US dollar per hour. Ang mga OFW is mas mababa yung kanilang tinatanggap na sahod. Mas mababa sa 7.25. For example, ako, teacher, nagustuhan ko magtrabaho sa Amerika. So, magiging OFW ako. Ngayon, hindi ako tatanggap ng basic salary ng US. Dahil migrant ako eh. Hindi ako US citizen eh. Pang US citizen lang yung 7.25 US dollar. So, mas mababa yung sa akin. Ayun yung ibig sabihin dito. Yung mga migrant or OFW, mas mababa yung kanilang pasahod. Kaya, magandang epekto yon sa US, sa ibang bansa, at sa bansang pupuntahan mo dahil makakatipid pa rin sila kahit paano. Right? Ayun yung mga mabuting epekto. Then we have hindi mabuting epekto. Number 1. Pakibasa ang number 1. Tawag tayo. Gretel. Sa hindi mabuting epekto. Nakapagdaragdag sa gastos at security ng bansa, lugar na pinupuntahan. Yes, totoo to. Sa Japan, kapag OFW ka, kasi maraming marami akong nakitang mga teacher sa Japan. Mga English teacher particular. Meron silang sariling dorm. Gastos na yun ng kumpanya sa Japan. So gastos talaga yun. May sarili silang dorm, bayad ng Japanese company. Sila na yung bahala sa dorm, sa electricity, sa water, sa food, sila bahala lahat. So gastos, dagdag gastos. And security, syempre, kapag may migrant sa ibang bansa, hindi ka sigurado sa security. Kaya nga chine-check ng maigi, 'di ba, sa airport kapag papasok sa isang bansa, talagang i-check mo kung may criminal background ba tong migrant na yan, may criminal background ba. Halimbawa si Francine, pagpapasok ng US, i-check yan. Pangalawa, mayroong posibilidad
na magkaroon ng overcrowding. Ano ang overcrowding? Ang overcrowding ay ang pagdami ng isang o pagdami o pagtaas ng populasyon sa isang lugar. Ayun ang overcrowding. So, magkakaroon ng overcrowding pag napuno na yung isang bansa. Halimbawa, 1,000,000 yung pumunta ngayong taon, papunta sa Japan. So, pag napuno na yung Japan, overcrowding na yun. So, siksikan yung tao. That's overcrowding. Parang sardinas. Pag sardinas, puno na, huwag ka nang pagpilitan. Baka siksikan mo pa ng ano. Pero ang sardinas ngayon, kukunti lang laman. Ilan lang ba? Siya ba nakain ng sardinas dito? Ako lang? Wala. Ayan, marami din. Parang kukunti. Ilan laman ng mega sardines? Ilan laman ng mega sardines? 3? 4? Umabot ba ng sir. 4. 4? 4. Umabot ng ano eh. Ayun lang, 4. 4. Mega sardines, minsan century tuna, ganyan. So anyway. So, panghuli is maaring pagmulan ng di pagkakasundo sa pananaw at paniniwala. Ay, gaya ng example kanina sa Saudi. Di ba may sinabi di kanina na yung vlogger from Kuwait, yung vlogger from Kuwait daw sabi, nagtataka siya, bakit kailangan may day off yung mga OFW? Siguro kasi sa Kuwait, yung mga trabahador doon ay hindi yata uso sa kanila yung day off. So talagang may hindi pagkakasundo sa pananaw tsaka sa paniniwala. Hindi ko alam, hindi ako sure kung walang day off sa Kuwait, pero nagtataka yung vlogger kasi. So kung nagtataka siya, maaring hindi sa kanila uso yung day off. Okay? Maaring ganon. Ayan. So, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, pananaw at paniniwala. Ayan ang hindi mabuting epekto. Then we have, how about sa bansang pinanggalingan? Or in other words, sa bansang nilayasan mo or iniwanan. For example, alis ka ng Pilipinas. Anong epekto noon nung pag-alis mo sa Pilipinas? Number 1. Pakibasa yung number 1. Hanap tayo ng si Claire. Number 1. Ano yung number 1? Sa mabuting epekto tayo. Ang padalang pera na kinita sa ibang bansa o lugar ay nakakatulong sa ekonomiya. So that's basic. So, syempre, OFW ka, nagtrabaho ka sa isang bansa, sa US for example, and then pag nagpadala ka sa Pilipinas, so kita ng Pilipinas yon. So, paano naging kita ng Pilipinas yun? Syempre, gagastusin sa loob ng Pilipinas yung perang pinadala mo. Number 2, pakibasa ang number 2. Pasensya na sa ingay ng aming bagong aso. Erin. Nababawasan ang unemployment sa bansang pinanggalingan. Yes, obviously. I think kuha nyo na naman to. No? Kasi alam ko naman mga ano kayo. Smart eh. Nababawasan ang unemployment sa bansang pinanggalingan. Siyempre. Kasi OFW ka na eh. Hindi ka na unemployed eh. Employed ka na, ibig sabihin. And then, panghuli, sa mabuting epekto is, yung mga taong nagmula sa ibang bansa o lugar ay may dalang bagong skills at kaalaman. For example, si Engineer Samuel, engineer siya sa Pilipinas. And then, nagustuhan niya magtrabaho sa Amerika. Engineer siya sa Amerika. So sa Amerika, pag nagtatrabaho na siya, syempre marami siyang skills na matututunan. Mas marami siyang matututunan ng mga knowledge, experience. So after ni Engineer Samuel after na kontrata niya sa Amerika, babalik siya ng Pilipinas. So meron siyang mga bagong skill na naiuwi. So pwede niyang gamitin yon sa bansa natin, sa Pilipinas. Ayun yung ibig sabihin dito. Ngayon, paano kung ano kayang may uwi ng skill ng labandera, halimbawa labandera sa Pilipinas, tapos labandera ka
sa Saudi, anong skill na mauuwi mo? Basta galing ka ng kumuskus ng damit. Ganun ba yan? So, ayun. Joke lang naman. Joke lang. So, ayan. Di mabuting epekto naman tayo. Number 1. Pakibasa ngayon number 1. Sino pa? Rina. Nawala naman si Rina. Biglang umalis. Alam yata tatawagin. Si Tabuzo, Mark Genesis. Maaaring bumaba ang potential workforce ng bansa. Yes, syempre. Pag alam niyo ba yung kanta ni Glock 9 na napakaraming guro dito sa alam niyo yun? Amin. Opo. Ayun. Ayun yung kanta ng mga Serena. Di ba Serena? Yung Serena ba yun? Iba yung Serena. Yun? Nakalimutan ko yung title. Pero iba yung Serenas. Yung mga tungkol naman sa gay yun. Sa mga bading. Yung Serena, di ba? Yung nilubog sa sa drum. So, potential workforce. Kasi maraming umaalis na na mga trabahador sa Pilipinas. Gusto kasi pumunta nila sa ibang bansa kasi mas malaki nga yung kita. So, hindi mabuting epekto sa Pilipinas yun. Gaya nga ng sabi natin kanina, pag konti lang yung nagtatrabaho sa Pilipinas, medyo babagal yung ekonomiya natin. 'Di ba? Kasi nga, walang walang nagtatrabaho, walang workforce eh. Para umunlad ng isang business, dapat may mga empleyado. Paano kung walang empleyado, hindi aandar yung business, right? Pangalawa, pakibasa yung pangalawa, Valerie. Nagkakaroon ng gender imbalance sa lugar na hinalisan ng mga migrants. Migrants. So, gender imbalance ay ito yung tumutukoy sa yung kawalan ng balanse sa pagitan ng dalawang gender, yung sex, yung gender. Iba pala yung gender and sex. Talakayin din natin next time yan. Sa pagitan ng lalaki at babae. So gaya ng sabi ko dati, 'di ba? Sabi doon sa report, 56% yung lumalabas na mga OFW yung babae. So mas malaki yung sa babae. Mas mataas yung bilang ng babae. So kapag ganun nga, sabi natin, 'di ba? Liliit yung yung bilang ng lalaki sa Pilipinas. Kasi nga maraming babaeng lumabas eh. So bababa yung bilang ng babae, halos puro lalaki na lang. Nagkakaroon ng gender imbalance. And sabi nga natin, kapag ganun yung nangyari, mas maraming lalaki, ano mangyayari sa workforce natin? Anong itsura ng workforce natin? Puro engineer, puro boxer, ganon. Puro panlalaki mga So, and maliban pa doon, babagal yung pagdami ng populasyon, yung pagtaas. So, gender imbalance, ayun yun. And lastly, pakibasa yung huli. Sino pa? Wala bang lalaki? John Fernil. Si John. Nagkakaroon ng tinatawag na brain drain sapagkat ang mga marami sa umaalis ay mga skilled at professional. Brain drain. Take note. Brain drain, ito ay tumutukoy sa pagkonti ng mga skilled worker at mga professional sa isang bansa. Ayun yung brain drain. Nagkakaroon ng brain drain kasi nga marami tayong mga skilled worker na naaakit sa pwede nilang kitain sa ibang bansa. Marami tayong mga professional, marami nga tayong nurses nasa ibang bansa Marami tayong mga doktor, teacher, mga engineer nasa ibang bansa. So, nagkakaroon ng brain drain kapag naubos na. Kumonti na yung mga professional natin dito sa Pilipinas, dito sa bansa. So, hindi mabuting epekto yon ng migrasyon. Ngayon, ang dapat gawin ng gobyerno natin, akitin yung mga professional worker natin. Paano nila akitin? Well, basically, palagay nyo, paano natin aakitin yung mga professional natin na magtrabaho sa Pilipinas imbis na sa ibang bansa? Palagay nyo. Francine. Palagay ko, sir, binibigyan mas mataas na sweldo. Yeah, that's obvious naman. Bigyan ng mataas na sweldo, no?
or bigyan ng benefits, ganyan. Yeah, yun. Akitin. Or magpatalastas ng mga commercial na ano tawag doon, tangkilikin yung sariling bansa. Dito ako magtrabaho, ganyan. Wala lang. So ayun yung mga epekto ng migrasyon sa bansang pinanggalingan at saka sa bansang pupuntahan. So marami. Ngayon, kung wala na ako ang magtatanong, question. Walang question. So ako magtatanong. No? Ngayong alam nyo na yung issue at saka yung mga epekto ng migrasyon, ano sa palagay nyo yung dapat nyong gawin para maging successful kayo kung gusto nyo maging OFW? For example, gusto nyo maging OFW sa ibang bansa, pero ayaw nyong maabuso. Ayaw nyo na makaranas ng abuse or physical abuse, ganyan. Ano yung dapat nyong gawin para maging successful kayo na OFW? Sige nga. Ngayong alam nyo na yung mga issue. Sige, Simon. Ano sir, mas maging mas matuto po muna sa Pilipinas bago pupunta sa ibang bansa. What do you mean, matuto muna sa Pilipinas? Ano ibig sabihin mo doon? Parang ano sir, magkaroon ka po muna ng kaalaman sa sa sarili mong bansa bago ka pumunta sa ibang bansa para ayun po. Para. Tuloy mo. Nabitin ako eh. Para ano sir, para hindi ka po naaabuso, alam mo po yung mga gagawin, ganun po. Kumbaga, i-experience mo muna kung paano yung galaw ng trabaho sa Pilipinas, no? Opo sir. Sino pa? How about yung iba? Si Rocheline. Hello, Rocheline Cruz. Hello. Yes. Okay, balikan natin si Rocheline. John Felix, yes. Pumili ng tamang employment agency po, sir, para mapunta sa tamang employer. Ilan po? Nice. Yeah, very good. Matinong employer or agency. Ayan, kasi kailangan mo ng agency para makalis ka para makapunta ka makapagtrabaho sa ibang bansa. Especially yung mga domestic helper, ganyan. Agency. Ano pa? May nagtaas pa kanina. Sino pa? Angelica? Nasagot na po sir, ganun din po yung sagot ko. Yeah, actually meron pa ako naisip nagdalawa. Una, maingay. Babae kasing aso kaya maingay eh. Yung lalaki namin dati hindi mo ganun. Ayan, so sir, sabi ni Rosalie, para sa akin mas maganda po na manigurado muna sa papasokang trabaho para maiwasan yung pang-aabuso. So ayun nga, kailangan alamin mo yung agency. Kung legit ba yung agency. And bukod doon, number 1, ito yung pinakauna. Handa na ba kayo malaman? Ito, opinion ka lang to. Opinion. Yes po. So number 1 is i-research nyo, alamin, suriin alin yung mga bansa na may mababa na kaso ng abuso or abuse. So alamin nyo yun, basic na basic. Alamin nyo yung mga bansang mababa yung percentage ng pang-aabuso. Like for example, sa Japan, wala akong naririnig, mahirap makapasok sa Japan, pero wala akong naririnig na inabuso sila. Wala akong narinig. Karamihan talaga Middle East. Doon na may mataas na porsyento. Middle East. Japan, Hong Kong,
wala akong narinig na balita na babae pinatay sa Hong Kong, OFW pinatay na naman sa Japan. Wala akong narinig na ganun. Puro Middle East, karamihan Kuwait, ganyan, Saudi, ayun ang ano. I-research mo, number 1. Pangalawa, i-research mo kung alin yung mga bansa na tumatanggap ng mga migrants or OFW. Siyempre, i-research mo yon. Alam nga namang hindi ka mag-research ng mga bansa. Kasi, paano kung yung bansa na pupuntahan mo is hindi pala tumatanggap ng mga migrante? Okay? So, re-research mo din yun. So, ayun. Sa madaling salita, do your own research or do your research. Talagang mag-research ka. Legit, tsaka number 3, legit ba yung agency na a-applyan mo? O baka binobogus ka lang, dinadaya ka lang. So, do your research talaga. Sa kahit anong bagay naman, kailangan mo mag-research eh. Kahit sa fasting eh. Di ba sinabi ko kanina mag-fasting? Kahit sa fasting, magre-research ka. Baka mamaya hindi ka nalang bigla kumain eh. Ay, si Sir nagpo-fasting, gayahin ko kaya. Baka bigla nag-fasting si John Felix mamaya. Biglang hinimatay bigla. So, i-research din yun. So, lahat ng bagay talaga, kailangan pag-aralan. Hindi pwedeng hindi. So, ayun, that's our topic. Kung wala ng question, punta tayo sa ating quiz, na 10-item quiz.